Ako si Rick, 19 years old, independent and a working student ako at nag-aaral sa pribadong universidad. Malayo ang bahay ko mula sa trabaho, kaya naman naisipan ko na umupa para less gasto sa pamasahe. Habang naghahanap ako ng bagong maupahan through online, nasa laptop ako ng mga oras na iyon. Sa aking paghahanap, napansin ko ang isang litrato ng lumang apartment. Pinakita din nito ang loob na napakasimple lang. May tamang espasyo sa murang halaga kada buwan. Hindi na ako nagdalawang isip, kaya naman nung araw na yon ay pinuntahan ko ang nasabing lugar. At nang nakarating ako, napansin ko na may kalumaan ang istruktura. Nasa ng gusali sa labas na may 4 na palapag na taas. Ngunit nagpatuloy pa rin akong pumasok at tinitignan ang bawat paligid. May kaisipan ang hallway, may kasikipan ang hallway, tila pang 2 tao lang ang daanan. At sa dulo nito ang aking kwarto sa 3rd floor. Naku! Kailangan na siguro nito ng matinding renovation, ani sa sarili ko. Habang pinagmamasdan ko ang loob ng magiging kwarto ko. Pero pwede na to kaysa wala. Mahirap na maging choosy pa. Isa pa, malapit-lapit na rin ito sa pinagtatabuhan ko. Sa unang araw, normal naman ang lahat. Naglinis lang ako sa saglit ng kwarto ko. Habang sumasagi sa isip ko, nakakaunti lang ang mga tulad ko na ibang residente na nangungupahan dito. Kaya hindi na iyon naging hadlang para mawala ang focus ko sa mga plano kong gawin. Ang daily routine ko ay sa umaga, pasok sa school, tapos sa hapon, trabaho at ang uwi ko. Ay minsan ay madaling araw na mga bandang 1 AM. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang aking masasaksihan. Isang buwan na nakalipas simula ng una kong pagtira sa apartment. Isang araw ng umagang iyon. Wala akong sapat na tulog, kaya medyo lutang. May kadiliman pa ang paligid. 5 o'clock AM na ng madaling araw. Nag-OT kasi. Habang nag-aantay ako sa waiting shed ng masasakyan, sa kabila ng katahimikan ng paligid, napansin ko ang isang lalaki na nakatayo sa tabi ng street light na halos walang galaw. At tila nakatingin ito sa akin mula sa tapat ko na may hindi kalayuan na pagitnaan kami ng malawak na kalsada. Hindi ko maaninagan ng malinaw ang kanyang muka dahil naka-hoodie siya at naka-cover ang kanyang ulo. Sa una, hindi ko ito pinagbigyang pansin. Pero nang pagsakay ko ng jeep na ako lang ang pasahero, tinignan ko muli siya. Habang papalayo na ako mula sa kanya, bigla itong kumilos at humarap na patingin sa akin malayo. Ang weird. Ano ba yun? Ani sa tal ko na bahagyang kaba. Di pa yun nagtatapos. Isang madaling araw, muli sa kadiliman ng paligid. 2 AM, normal na nag-aantay ako ng masasakyan. Nakita ko na naman ang lalaki nakaitim na hoodie. Na may street light muli at tila parang inaabangan ako. Sinubukan ko na lang na magpatay mali siya sa mga oras na iyon. At huminga ng malalim upang ikalma ang sarili. Ngunit habang tumatagal, napapansin ko na palagi siyang nandun sa parehong posisyon.
At ang aking pamumuhay na normal ay nag-isang bangungot araw-araw. Kaya naman apektado talaga ang performance ko sa mga gawain ko. At ang isang araw ay rest day ko nun. Halos hindi ako mapakali dahil naramdaman ko na talaga ako na ang pakay niya. At hanggang sa sinundan niya na ako hanggang sa apartment. Hindi ako makalabas sa sobrang takot ko. Natatanaw ko siya mula sa bintana ko. At nasa labas siya sa baba. Nakatiya ako tinitignan. Kaya nag-isip na ako na paraan para matapos na ang ganitong nangyayari sa akin. Kaya tumawag ako mula sa hotline ng pulisya. Pero bago muna yun, naglakas loob ako kumuha ng ilang litrato ng isang hero sa labas para ebidensya gamit ng cellphone ko. Saka ko sinara ang bintana at siniguradong nilock ito pati ang pinto. Agad ko in-upload ang mga nakuha kong litrato. Nireview ko ang mga litrato isa-isa. Hindi pa rin malinaw na makita ang mukha ng misteryosong lalaki. Pero nang bandang huli ng litrato, napansin ko na tila nanilisik ang mga mata nito. Napatayo ako mula sa laptop ko sa sobrang pagkabigla. Kahit na nanginginig na ako sa takot, naghugot pa rin ako ng lakas na matignan muli ang lalaki sa labas. Dahan-dahan ako lumapit sa bintana at sumilip. Nawala na ang lalaki. Sinuri ko ang buong paligid ngunit ni isang bakas wala na iwan ang lalaki. Kaya naman matapos ang insidente na yon, ay pamsamantala ako napilitan na umuwi sa pamilya ko. Kahit nawala na ako sa apartment na yon at ilang araw din naging balik normal ang buhay ko simula na umalis ako doon. At nang naging okay na pakiramdam ko, bumalik muli ako sa apartment. At muli, bumalik ito sa ayos ang daily routine ko. At halos nakalimutan ko na ang insidente na nangyari sa akin na bangungot. Na akala ko na tuluyan na mawawala sa aking isipan. Isang gabi, wala na naman akong gagawin kaya sa wakas, may oras na makapagpahinga mabuti. Dahil advance ko kasi tinapos ang mga gawain ko. Kaya sinubukan ko this time na maaga makatulog. Pagod na aking nararamdaman. Nakapikit na ako at nakataklob ng kumot nang biglang may narinig akong natunog sa aking laptop sa labas ng kwarto.